Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang Filipino-inspired horror game kung saan isang water delivery boy ang nakaranas ng mga nakakakilabot na pangyayari sa kanyang shift sa isang kakaiba at liblib na probinsya dito sa Pilipinas. Kung saan ang mga tao ay may mga kakaibang kinikilos sa kanyang pagde-deliver, makakaharap niya ang mga supernatural na nilalang at matutuklasan ang isang lihim na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. At iyan ang itatampok natin sa video na ito. Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Ang delivery boy ay naatasang mag-deliver ng mga galon ng tubig sa isang bayan. Kasama niya ang kaniyang driver na siya lamang ang pamilyar na mukha sa kanya. Ito ang kanyang unang araw sa trabaho kaya medyo excited siya at maliksi kung kumilos. Ang kanyang unang customer ay isang kakaibang matandang babae na napagkamalan pa siyang TV repairman habang nakatitig sa isang telebisyong walang signal. Sa ikalawang bahay naman, nakakita siya ng batang babae na umiiyak. Nang may sumulpot na babae sa likuran nito na nagdulot ng pagkagulat sa kanya, pinagsawalang bahala niya na lamang ito. Iniisip na baka guni-guni niya lang at nagpatuloy na siya sa susunod na bahay para mag-deliver. Dito nagsimula ng magdilim ang paligid kaya kailangan na nilang magmadali. Sa ikatlong bahay, mukhang normal lang ito sa labas. May mga hayop sa paligid, isang lalaking nagpapahinga at isang dalagang nakatayo malapit sa pintuan. Ngunit sa loob may isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng bahay. Sinabi niya na naging makulit ang kanilang lola at iyon ang naging dahilan kung bakit magulo ang bahay. Sabay nakita niya na biglang nakabitin ang matanda. Iniisip niya na nagugutom lang siya kaya kakaiba ang mga kanyang nakikita. Sa ikaapat na bahay naman, naging normal ang lahat ngunit binalaan siya ng may-ari na umalis kaagad o tatawagin niya si kapitan. Kaya agad nitong kinuha ang bayad at nagtungo agad sa ikalimang bahay kung saan naging maayos ang delivery niya sa tindera maliban lang sa kalampagan ng aso at pusa na gumulat sa kanya. Dito naisip niya na namamalikmata lang siya sa mga nakita niya kanina. Pero ang hindi niya alam, mas malala pa ang mga mararanasan niya sa mga susunod na bahay. Sa ika-6 na bahay, nakatira ang isang matandang mag-asawa. Ang babae ay tila umiiyak habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog. Ngunit nang kunin ng delivery boy ang galon sa likod ng bahay, may napansin siya sa bintana. Nakabitin ang babae. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil kanina lamang ay buhay pa ito. Pagbalik niya ng tingin, nanatili itong hindi gumagalaw sa parehong posisyon. Maya-maya nang muli siyang dumungaw sa bintana, nakita niya naman ang lalaki na tila wala ng buhay. Ngunit nang pagmasdan niya ito ng mabuti, bigla na lamang itong nawala. Tahimik niyang kinuha ang bayad at agad na umalis sa lugar. Sa ikapitong customer niya, hindi bahay ang kanyang pinuntahan kundi isang kalenderya. May mga tao sa loob, ngunit napakatahimik ng lugar. Tanging ang tunog ng iniihaw na barbecue ang maririnig. Nang magtungo siya sa likod, may bigla siyang nakitang tila isang white lady na tumatakbo. At sa isang iglap, biglang naglaho ang lahat ng tao. Ngunit nang bumalik siya mula sa kanilang truck, tila bumalik ang lahat sa dati na parang walang nangyari. Agad siyang pinalayas ng may-ari ng tindahan. Iniisip na isa siyang magnanakaw. Sa ika-8 naman, isang simbahan ang kanyang pinagbigyan ng serbisyo. Katulad ng nangyari sa kalenderya, nang makuha niya ang galon, biglang nag-iba ang anyo ng lugar. Ang simbahan ay nagmistulang tahanan ng mga demonyo. Nakarinig siya ng mga sigawan na nagmumula sa kung saan niya hindi matukoy. Ngunit alam niya sa sarili niya na mawawala rin ang lahat ng iyon. Kaya tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa ika-9 na bahay naman, hindi niya inakalang makakasaksi siya ng isang pagkuha ng sariling kaluluwa. Umiiyak ang lalaki habang sinasabi na hindi siya makapaniwala sa pagkawala ng kanyang anak na lalaki bago nito ginawa ang hindi kanais-nais. At nakita din nito ang babae. Ginagawa ang ginawa ng lalaki, ngunit gamit naman ang lubid
Ngunit ang dalagang nag-iihaw ng kanilang ulam sa loob ng tahanan ay tila walang kaalam-alam sa sinapit ng kanyang mga magulang. Nanahimik na lamang ang delivery boy. Iniisip na baka gutom at pagod lang siya at pilit na ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa ika-10 bahay, bahagyang gumaan ang kanyang loob dahil sa wakas ay nakakita siya ng mga taong nagkakasayahan at nagtatawanan. Ngunit pagpasok niya sa loob, may isang weirdong lalaki na nakatitig sa isang telebisyong walang signal. May isang babae din na tila may tinatago na sumilip mula sa pintuan at sa isang iglap may gumulat sa kanya. At ang kaninang masayang tawanan ay napalitan ng lungkot at iyakan ng biglaan inatake sa puso ang matandang lalaki na nanonood lang ng TV kanina. Ang ginhawang kanyang naramdaman ay agad napalitan ng bigat at kaba sa bahay na iyon. Sa ika-11 naman, isang tindahan muli ang kanyang napuntahan. Dito, may isang matandang babae at 2 bata ang humihingi ng tulong. Ngunit nang pumasok siya sa loob upang sumaklolo, iisang bata na lamang ang kanyang nakita. Sa biglang sandali, napaligiran siya ng napakaraming babae na sabay-sabay siyang ginulat. Doon niya tuluyang hindi na maintindihan kung ang kanyang mga nasasaksihan ay totoo o bunga na lamang ng kanyang isipan. Sa ika-12 bahay, agad niyang napansin ang mga patong-patong na katawan ng mga baboy na pawang pugot ang mga ulo. Sa loob ng kubo may isang taong taimtim na nagdadasal. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang 5 katao na suot ang mga ulo ng baboy habang may isang batang nakayuko sa gitna. Tinatawanan siya ng mga ito. Kahit saang direksyon siya pumunta, sinusundan siya ng mga tingin. Matapos niyang maihatid ang tubig, bigla na lamang silang nasa likuran na niya. Sa matinding takot, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa sasakyan. At sa wakas, ang huling destinasyon nila ay ang mansyon. Pagpasok niya, napansin niya ang napakaraming sasakyan, ngunit wala ni isang taong makikita. Nang pumasok siya upang kunin ang mga bakanteng galon, may biglang humampas sa likod ng kanyang ulo na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkabalik niya sa ulirat, sarado na ang pinagpasukan niyang gate. Naghanap siya ng daan palabas at agad na tumawag ng pulis. Ngunit bago pa man siya makatakas, nakita niyang hinahabol siya ng mga satanista. Wala siyang nagawa kundi magtago sa basement. Doon niya nadiskubre ang mga silid na may mga kama at kamera na tila isang lihim na trafficking room at ang mga batang nakakulong sa bawat kwarto. Kitang-kita sa kanilang kilos ang matinding distress at takot na dinanas nila sa mansyon na pinamumugaran ng mga satanista. Agad niyang inutusan ang mga bata na tumakas gamit ang lagusang kanyang natuklasan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nanaig ang kanyang curiosity at hindi niya sinasadyang makapagsumon ng isang nilalang na tila isang aswang. Doon nagtapos ang kanyang karanasan at tuluyan na siyang tumakas. Matapos niyang mailigtas ang mga bata mula sa mga satanistang gumagawa sa kanila ng karumal-dumal na mga bagay, agad namang dumating ang mga kapulisan kasama ang mga magulang ng mga bata. Nagulat ang mga awtoridad nang matuklasan na ang ilan sa mga taong nakasuot ng kasuotang pangkulto sa loob ng mansion ay patay na at hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang sanhi ng kanilang kamatayan. Ang mga natitirang satanista naman ay agad na naaresto. Ngunit ang posibleng kumuha ng buhay ng mga nasa mansion ay ang aswang na aksidente niyang natawag. Ngunit ang tanong, paano naman ang lahat ng kanyang naranasan sa mga kabahayan? Posible kayang ang delivery boy ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na nagdulot ng matinding hallucinations? O ang bayang iyon ba ay tunay na isinumpa at pinamumugaran ng mga satanista? O baka ang kanyang mga nakita ay mga patay na at tanging mga kaluluwa na lamang ng dating mga nanirahan doon, kaya kakaiba ang kanilang mga kinikilos? Ano sa tingin ninyo? Pag-usapan natin iyan sa comment section.